Alam mo na ba kung ano-ano ang mga huwag na huwag mong gagawin sa unang araw ng bagong taon o sa January 1, 2026? Tama ang narinig mo dahil ayon sa mga paniniwala at pamahiin na mayroong malas na gawain sa unang araw ng bagong taon at kapag ginawa mo ito ay pinaniniwala ang didikitan ka di umano ng malas sa buong taon ng 2026. Kaya naman, sa videong ito ay aalamin natin ang mga pamahiing bawal na bawal gawin sa unang araw ng bagong taon upang magpatuloy ang ating swerte para sa pera, pamilya at kapalaran sa buong taon ng 2026. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Huwag magwawalis at magtatapon ng basura sa unang araw ng Enero. Ang paglilinis, pagwawalis at pagtatapon ng basura sa bagong taon ay bawal din ayon sa Chinese culture sapagkat pinaniniwalaan nila na maaaring tangayin nito ang mga swerte na dumikit sa mga bagay na pumasok sa tahanan nang sumapit ang bagong taon. Ito ay talagang kabilang sa paniniwala at hindi akma para sa mga taong ayaw sa makalat sa bahay. Dahil tayong mga Pinoy ay nakaugalian na nating maglinis ng tahanan araw-araw. Ngunit sa kultura ng mga Tsino ay ang paniniwalang ito ay tumatagal pa ng 5 araw. Sa makatuwid, hindi sila naglilinis ng tahanan at nagtatapon ng basura ng 5 araw matapos magdiwang ng bagong taon upang makaiwas sa grabeng kamalasan na maaari makuha nila sa buong taon ng 2026. Number 4. Huwag na huwag maglalaba ng mga damit. Tama ang iyong narinig. Masama ang maglaba sa bagong taon. Medyo nakakatawang pakinggan. Ngunit ito ay mariing pinaniniwalaan sa kultura ng mga Tsino dahil ang paglalaba sa unang araw at pangalawang araw ng bagong taon ay isang pagpapakita ng kawalang galang sa kanilang Diyos ng tubig sapagkat ito ang mga araw na ipinagdiriwang ang kaarawan nito at ang paglalaba sa bagong taon ay sumisimbolo sa pagtataboy ng swerte ng wealth and fortune sapagkat ang swerte ay pinaniniwala ang nasa anyo ng flowing water at naniniwala sila na sumasama di umano sa tubig ang mga swerteng dumikit sa damit. Kaya ipinapayo na mag-relax na lamang sa araw na ito sa bahay ayon sa mga feng shui experts. Number 3. Huwag gagamit ng personalized welcome doormat. Kung may ganito kang doormat, ay mas mainam na alisin na ito bago sumapit ang bagong taon. Dahil kung ang inyong welcome doormat ay naka-imprenta dito ang inyong family name o apelyido, ay nangangahulugang grabing malas ang darating sa inyong pamilya o kapalaran. Dahil maaari itong magdulot ng matinding paghihirap para sa source ng inyong kabuhayan dahil ang doormat ay inaapakan at hindi kaaya-ayang tignan na apak-apakan ng mga bisita at miyembro ng pamilya ang ating nirerespetong pangalan o family name. Ang pintuan din ang isa sa pinaka-espesyal na portal para sa pagpasok ng swerte sa tahanan ayon sa feng shui at maaari nitong maapektuhan ang paghatak ng swerte papasok sa loob ng tahanan. Ipinapayo na marapat nang palitan ito ng plain doormat upang maiwasan ang pag-cancel ng bagay na ito ng swerte na dapat sana ay papasok sa pintuan ng ating tahanan. Number 2. Huwag na huwag bibili ng sapatos. Ang pagsusuot ng mga bagong gamit o mga damit ay swerte ayon sa kultura ng mga Inchik. Ngunit ibang usapan na kung bibili ka ng bagong sapatos sa New Year's Day dahil malas ito ayon sa kanilang paniniwala. Totoo ang iyong narinig dahil maging ang pagbili ng sapatos sa bagong taon ay maaari magdulot ng grabeng kamalasan para sa buong taon para sa kanilang pamahiin. Ang pinag-ugatan ng paniniwalang ito sa kultura ng mga Inchik ay ang mismong salita na shu, nakatunog ng buntong hininga sa salitang Cantonese. Mariing pinaniniwalaan at iniiwasan itong gawin sa kanilang kultura sapagkat ito ay malas at bawal na bawal
ang magbuntong hininga sa buong araw ng bagong taon. Ipinapayo ng mga eksperto at feng shui masters na maaaring bumili ng bagong sapatos bago sumapit ang araw ng bagong taon at matapos ang unang araw ng bagong taon upang maiwasan ang malas na maaaring idulot nito para sa buong taon. Number 1, huwag magpapahiram ng pera. Ang pagpapahiram ng pera sa bagong taon ay isang malas na palatandaan at maaaring humantong sa pagkawala ng swerte sa pera sa iyong negosyo at source of income. Ang pagpapahiram ng pera sa New Year's Day ay sumisimbolo sa paglabas ng pera ayon sa paniniwala na ang paglabas ng pera sa bagong taon ay isang malas na signos at ito ay nangangahulugang pagdagsa ng mga hindi inaasahang bagay na maaaring umubos ng iyong pera sa buong taon. Sa kabilang banda, ang pangungutang din ng pera sa bagong taon ay nangangahulugang mababaon ka sa utang sa buong taon at ayon sa paniniwala ay maaaring humantong ito sa pagiging kapos sa pera na maaaring mauwi sa pangangailangan mong humiram ng pera sa buong taon ng 2026. Ang mga paniniwala na ating tinalakay ay parte na ng mayamang kultura ng bansang China at ng maging iba pang mga bansa. Nasa atin pa rin ang pagpapasya kung ito ay ating paniniwalaan o susundin sa bagong taon. Hindi ito ipinipilit sa lahat na sundin dahil ang mga paniniwala at kultura ay parte na ng mga kasanayang ginagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Maaaring kakaiba at tumaas ang ating kilay sa mga kakaibang paniniwala na ito sa bagong taon. Ngunit mas mainam na respetuhin na lamang natin ang mga paniniwalang ito kung hindi man tayo naniniwala, sapagkat ang pagpapakita ng respeto ay pagpapakita ng pagiging bukas na sumasalamin sa pagiging mabuting tao. Hangad kong maging matiwasay at puno ng swerte ang bagong taong papasok at naway pagpalain tayong lahat ngayong year 2026. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.